Magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Pag-uusapan ho natin ngayon ay yung sinelebrate po natin nung nakaraan. Nakatatapos lang po natin mag-celebrate worldwide ng Holy Week. Nasaan man ho kayo sa mundo, ano man hong pinagdadaanan nyo, ano man ang trabaho nyo, tayo pong lahat ay dumaan at nag-celebrate ng Holy Week. Ngunit yung tanong ko sa inyo, paano nyo sineselebrate yung Holy Week? Paano nyo sineselebrate yung Easter Sunday? Most especially, paano nyo isinasabuhay yung Holy Week? Tayo mga Filipino, tayo mga lumaki po sa Catholic country, especially us Filipinos, yung Holy Week ay parte na ho yun ng buhay natin. And we are excited to celebrate Holy Week all throughout the year. Kumbaga, we are expectant, we are hoping, and we're looking forward for that Holy Week. And when you grew up in the Philippines, alam nyo ho na nag-iba, nag-evolve yung pagse-celebrate natin ng Holy Week. Way back 20, 30 years ago, it's a solemn thing. Ito ay napakabanal, napakatahimik, na pagdadasal, pag-aayuno. Ngunit as the year goes by, nag-iba na ho, nawala na yung pabasa, nawala na ho yung mga sinakulo, marami hong nawala. Ngunit ang tanong ko sa inyo ngayon ay ganito, paano nyo ho isinasabuhay yung Holy Week? Paano nyo sinasabuhay yung Easter Sunday? Because yung Easter Sunday or yung Holy Week, we celebrate it once a year. Ngunit yung kapangyarihan nun, yung epekto nun sa atin, dapat sinasabuhay natin buong taon. Ano ang ibig kong sabihin? Ang pagse-celebrate ho ng Holy Week ay once a year, ngunit yung epekto dapat ng Holy Week ay habang buhay or sinasabuhay po natin. Pag-uusapan ho natin ngayon tungkol sa dalawang disipulo ni Jesus na kung saan after nilang magkaroon ng experience with Jesus Christ, nakita nila, narinig nila yung ministry ni Jesus, nakita at narinig nila yung mga teachings ni Jesus Christ. But all of a sudden, after the death of Jesus Christ, parang nawalan sila ng gana. Parang nawalan sila ngayon ng buhay o ng saysay. And after the death and resurrection of Jesus Christ, nagkaroon actually sila ng doubt of who Jesus Christ is. Pag-usapan ho natin yung mga bagay na yun. Kung kayo yung disciple ni Jesus, sa mga oras ho na to, kayo ho ba naniniwala pa rin that Jesus is alive in your hearts and Jesus is alive ngayon? Buhay si Jesus. Pag-uusapan ho natin ngayong araw na to na kung saan si Jesus lumakad kasama yung dalawang disciples. In Luke chapter 24, Jesus walked where the disciples walk. At yun yung gusto kong encouragement sa atin. The experience in the Emmaus Road, Jesus walked where the disciples walk. At Jesus will walk where you are walking. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo sa buhay, ano yung pinagdadaanan natin, si Jesus ay willing na lumakad kasama tayo. Si Jesus ay willing na magkaroon ng conversation with us. Si Jesus ay willing na i-comfort tayo o whatever situation we are in right now. So samahan niyo po ako, samahan niyo po kami dito po sa Global Fire TV na kung saan pag-uusapan ho natin paanong binago ni Jesus yung buhay ng dalawang taong ito sa pamamagitan lang ng paglakad kasama nila, sa pamamagitan po ng pakikinig sa mga kwento nila, at sa pamamagitan lang po ng simpleng comfort na binigay niya dun sa dalawang tao. And I hope and I pray na ang bawat isa po sa atin ay makaka-relate dun sa disciples, na si Jesus ay nakikinig, si Jesus ay lalakad kasama natin, at si Jesus ay i-comfort ka sa mga oras na to. Samahan niyo po kami sa pag-aaral po ng salita ng Diyos at sabay-sabay po tayong lumalim ang ating pananampalataya at pag-unawa kung sino po si Jesus. Join us today in Global Fire TV. Once again, thank you and God bless all of you.